Hello po, good evening. Nandito na naman po ako. Usap na naman po tayo. Kanina po kasi nanggaling po kami sa National Indigenous News People dito po sa Sunny Mid IT po. Kasi gusto ko po mag-follow up nitong pong mga projects na amin pong sinubmit ng Remontado Dumagat Tribe of NCR and Rizal. Kasi we start ng documents namin na 2020, noong time of pandemic. And then, nakasubmit po kami ng projects. Praise the Lord and glory to God noong 2022 po. And then, very thankful po kami kay President Bongbong Marcos at saka kay Bay Sara Duterte na sila po ay sumagot po sa amin. And directly po, na pinorward po kami ni Bay Sara Duterte po sa DBM po sa aming projects na amin pong na-forward. So, ngayon po ay amin pong inayos at inasikaso po itong project proposal po na inaprubahan po ng ating mahal na presidente at mahal na Bay Sara Duterte sa projects po ng Remontado Dumagat. After that po ay talaga pong sinudsud po namin, sinunod po namin kung ano po yung mga batas na kailangan po namin gawin, kung ano mga procedure, ano mga requirements. So, ay po ay ginawa po namin. And then, after that, 2022, na kami pero hindi ko pa po siya inayos kasi gawa ng lack of knowledge po kami kung paano ko po i-survive ang requirements po niyan. And then, 2023 po, amin pong tapos ng aking architect na napakabuti po at na very supportive po dito sa tribe. At kanya po akong ginawan po yung gusto ko pong project para po sa aking katribuhan dito po sa NCR and Rizal. And then, nag-submit po, nag-submit ako agad-agad po noong February 2024 po. At ito po yung reply po sa akin ng DBM, ng Department of Budget Management. Nag-reply po siya kaagad noong March 5 sa amin na sinasabi po na under po kay Chairperson Jennifer Pia Sibuglas, but the attention is for the Director of Regional Calabarzon 4A na si Director Dr. Buasen po, Carlos D. Buasen, P. Buasen po, Junior. So, sa din po po kami nung natanggap ko po kasi March 5 po natanggap na po ng Region 4A and National Calabarzon po ng NCIP. And then, pumunta po kami ng April. Kami po ay nag-follow up. So, very sadly kasi hindi po namin nakita si Chairperson Pia Sibuglas na which is na very excited po ako na meet ko po siya kasi many friends ko po nagsasabi na she is a very soft heart and a very daw po siya helpful po para sa mga indigenous people. So very excited po ako na ma-meet ko siya, but very sadly din kami na umalis kasi nasa vacation po siya. And then balik pa daw po niya is March, April, is April 28 po ang balik niya. So, ang sabi naman po ng kanyang assistant na si Jennifer, si Sir Jennifer po sa National Indigenous People, sabi niya po, ang attention po kasi sa Calabarzon 4A, sa Region 4A. So, pumunta po kami kaagad-agad doon sa Region 4A sa Calabarzon, sa may Tuazon, Cubao po. So, malamin po kami kasi kasama ko pa yung mga leaders ko noon. So, pumunta po kami doon at pagdating po namin, may meeting po sila. But then, nakipag-usap po sa amin at nakipagharap po sa amin si Ma'am Joy, Lynn na accountant po niya. Na tinanong po namin kung sino po yung accountant. Ang sagot po niya sa amin ay wala daw po doon ng accountant. And then, sabi ko namin niya, sino yung secretary dito? Wala din daw po ang secretary. So, tinanong po namin kung sino po siya. Ang sabi po niya, siya ay ang finance. Finance po daw po siya sa NCIP sa Calabarzon 4A. So,
But then, nakita po namin yung record niya sa pinapipicturean na ID na board, na name nila, siya po yung accountant. So, it means sinungaling po siya. So, nung time na yun, gusto po ako ni Dr. Basi na makausap mag-isa. Pero, very hard naman na ako makipag-usap sa kanya na ang akin pong dalawang, pwede ko naman siya makausap. But then, isang beses lang po si Ma'am Joy nagsabi sa akin ng ganun at hindi na rin po siya, na maldita po ang dating kasi ganito po siya tumingin sa amin. Ganyan, nakakapanliit po ng katao. And then, she is not good treat. Hindi po siya maganda po mag-treat sa amin doon as indigenous people po. So, nag-usap po kami na bakit ganun po yung taga Calabarzon 4A kasi nandyan po sila para tumulong po at mag-assess at magrespeto at kilalanin po kami. Pero, sadly po, hindi po kami ini-entertain at ini-respeto, kundi minabastos po kami at dinidiscriminate po kami kasi lagi po kaming iniisnab at hindi po kami sinasagot. And then, ang sabi po sa akin nung time na pumunta po din ako, nung nag-follow up ako, ang sagot daw po doon sa aking nire-request ay ibinalik po daw nila sa complaint center. Sabi ko, kung binalik po ninyo sa complaint center ang sagot, so bigyan niyo po ako ng kopya. Ang sabi po nila, hindi daw po sila pwedeng magbigay ng kopya kasi naka-receive na po sila. So ginagawa po talagang bubo at ngayon tribo po. So, very sad po ang mga tao po na nakaupo po sa Calabarzon 4A, ng Region 4A, sa under po kay Dr. Basin po is very sad po na nakakamatay po sila ng pag-asa at pagkatao ng isa pong tribo. So, hindi po sila nararapat sa hanay po ng Region 4A para sa pag-handle po ng karapatan po ng tribo. Kasi sila po mismo ang pumapatay po sa pagkilala at hindi pagrespeto sa karapatan po ng bawat tribo. Kasi pag umakyat po kayo sa office po nila, you are not welcome kahit sino po kayo. Wala pong welcome doon. Pero na lang po kung tao po nila na sumusunod po sa kanila. Kasi ang gusto po nila, sila po ang sundin mo kasi sila po ang nasa posisyon. Pero sa batas po, dapat sila po ang sumunod sa batas kasi nandyan po sila para sundin po kung ano ang nararapat at respetuhin po ang bawat tribo na pupunta sa opisina. Kasi nandyan po sila sa office para hindi po mambastos, pang mag-discriminate, kundi nandyan po sila para umalalay at tumulong. Pero baliktad pong ginagawa din na, dinidiscriminate po kami. So hard po na umakyat doon kasi, maano ka ba, kumbaga kung ikaw, very ka na indigenous people, ayaw mo nang umakyat po doon. Kasi, wala rin pong mangyayari. So, nang time na yan, sabi niya po, susulat lang daw po ako kay Dr. Basin kung ano po yung dapat isusulat. Sabi ko, bakit pa ako kailangan sumulat? Kasi nandyan naman na siya. Bakit ayaw kami kausapin at harapin? Kasi March 5 na po, natanggap na po niya yung project proposal po namin at sagot po ng DBM. So, kailangan lang naman po yung purview po na manggagaling po sa kanila. But then, sadly po, bumaba po kami at umalis po kami na hindi po maganda yung trato po nila sa amin. And then, nag-submit din po ako ng sulat po kay Dr. Basin na sinasabi ko po na ni-inform ko po siya na about sa DBM po na sagot. But then, wala pong sagot pa rin si Dr. Basin. So, inarta ko din po siya kasi since 2020 po, 2022 po ng mga dokumento po namin ay hino-hold po nila, hindi po sila nagre-reply at hindi po kami tinuturuan ng tama. So ngayon po, follow up ko rin po yung project namin para dito po sa DBM na kung saan yan na lang pong pag-asa namin kasi wala naman kaming budget Wala kaming budget sa aming development, kundi umaasa po kami dito sa state na kung saan Office of the President ng Department of Budget Management ang siya pong katuwang at siya pong pag-asa namin para po magkaroon naman po kami masasabi na kaming tribo Remontado Dumagat Remontado na nandito po sa NCR in Rizal ay magkakaroon din naman po ng sarili naming project po dito po sa aming sariling domain sa NCR and Rizal. But now, 27 years po na hinuhold po ng Calabarzon 4A ang karapatan ng bawat isa. Ngayon po, nag-follow up po kami kanina. So, very painful din po kasi nakausap po namin si Ma'am Liza and then going to UEHR dahil po wala po yung dalawang head. So, si Sir Sam po ang pinaharap po sa amin.
And then, sa una po, hindi po maganda din naman yung pakipag-usap ni Sir Sam sa amin. But I want to be serious kasi hindi po kami naglalaro at hindi po ito kalukuhan at hindi po kami scammer, hindi kami illegal, kundi kami po ay lumalaban sa aming bawat karapatan na magkakaroon at hindi maubusan at hindi mawalan. Kasi nawawalan po kami ng mga katribuhan Nawala po kung aming angkanan. So then, sabi niya po sa akin na sabi ko, kailangan po namin yung sagot ng evaluation at review ninyo dito po sa aming projects na sinubmit po namin. And then, sabi ko, ang lahat po ng documents namin ay nakakasubmit po kami sa national, and then ang national po ang nagbibigay po sa regional para ang regional din po ang mag-approve sa amin at ibalik po sa national. But then, he said na, sabi niya, hindi daw po ako nakakapagbigay. Hindi po, nakakabigay po ako. So, kapag okay na po ang usapan namin, nagbigay po siya sa akin ng info na ito po yung requirements. So, for me kasi, for 4 years na transaction namin. And sa 4 years po na yun, 4 na bisis o 5 bisis, I think mga 8 na bisis na po kami umakyat sa Calabarzon 4A. At nakipag-usap na din po kami sa Sampaloc National, sa Sampaloc Tanay po ng NCIP kung ano po yung dapat namin gawin, but then hindi po kami tinuturuan. So kanina po ang sabi ko, kung hindi po kami mabigyan, sabi ko din i-added ko yung additional ko ito sa ARTA and magpapamedya na rin po ako. So binigyan niya po ako ng akin pong documents na requirements ko para makilala pat kailangan daw ma-register yung organization namin dito po. So, ito pong binigay niya po sa akin kanina. Ito po siya. So, ang sabi niya po kasi, sa profession po kasi ng Section 13, so, need ko po na ipa-register po yung aming organization dito po sa organization po ng IPS. So, okay po sa amin yon. Ang requirements po, kasi susundin po namin kung ano pong ibibigay. Pero very hard lang po at napakasakit lang din po sa amin na sa 4 na taon po na process namin at lapit-lapit at pag-process, discrimination po ang lagi nilang binibigay sa amin at hindi po kami tinitreat na maganda. Katulad po ng sinabi ni Sir Erwin Tulfo na ang litimong tribo ay talagang invisible po sa opisina po ng NCIP at saan mang ahensya ng gobyerno po ay nagiging invisible po kami. So, ang very lang po talaga sumusupport is the Office of the President and Office of the Vice President. And under sa office po ng ahensya ng gobyerno, invisible na po kami lahat. And then, nabigyan na po kami nito. So, very hard po tanggapin kasi 4 years po bakit hindi mo kami sinabihan na ito pa palang kailangan namin? Pabalik-balik kami sa office ng National sa IP. Kung ano-ano pong mga sinasabi sa amin na hindi magaganda. Dinidiscriminate po kami. Naiintindihan po namin yun una Kasi baka lang po na ano lang po sila, nag-aware lang po sila na baka illegal kami o scammer kami. Hindi kami totoo kasi many times naman na mga marami pong mga samahan na minsan ginagamit kayo o sinasama kayo o something ganun. Pero naintindihan ko po yun. Pero sa loob po ng 4 na taon, na okay na pong dokumento namin at submit, bakit binabalik ang aming dokumento dito na hindi daw nila i-act kasi hindi daw nila kinikilala. So, ang akin naman, bumabalik naman ako doon para po magtanong kung ano pong dapat. So, ito lang naman palang kailangan Ito lang palang kailangan na requirements. Pero bakit pinahirapan pa muna kami ng 4 na taon? 4 na taon po kami pinahirapan. Dinidiscriminate at nililiit ang pagkatao namin. Ang aming mga karapatan ay pinapatay at hindi po kami binibigyan. So, dapat po, sinabi na nila po ito sa amin. So, that's ng 2022 na aprubahan kami sa DBM. Dapat po, 2023 po, ay naayos na po namin ito. So, nung nag-submit po ako at naaprubahan po kami ng DBM, na sila po under mag-purview, noong nitong 2024, na umasa kami, na nabuhayan kami sa approve at sa sagot po ng DBM, pero pinatay ulit kami. Ito lang palang kailangan So, wala namang problema nito kung ito po ibibigay ninyo sa amin. Pero hindi po nyo binigay Si Sir Sam lang po ng UE at sa R po ang nakabigay nito sa amin na ito daw po ang kailangan pa ng aming organization. So, gagawin po namin ito. Kung ano man po yung sunod po na
reaction po nila at action para dito po sa amin, ay doon po ako magre-report ulit at ako ay magpapamedya na din kung hindi talaga maganda na din. Kasi 4 years na po hindi na po nila kami tinuturuan. Instead, naturuan po kami, dinidiscriminate ko kami every time na aakyat po kami sa Office of the National Indigenous People ng NCIP po ng Calabar Zone 4A sa Cubao, Tuason po. At maging po noon sa national po ng NCIP. At thankful po ako na maganda po ang treat sa amin ni Ma'am Liza. At ito po si Sir Sam, tinuruan niya po kami. So, very thankful po ako kay Sir Sam. Thank you so much. And Ma'am Liza to support and to recognize and to respect po sa pag-treat po sa amin at pakipag-usap po. At very appreciated po kami sa inyo pong ginawa. Salamat po. At dito lang muna tayo kasi asikasuhin ko po muna ito kung ano po yung magagawa po nila dito para sa amin po sa project ng Remontado Dumagat Tribe ng NCRN Rizal dito po sa Taytay Rizal na project po. Which is para po ito sa tribo Remontado Dumagat na hindi po kami sinusuportahan for 4 years po kami i-discriminate. And then ito lang pala ang kailangan para mabuo po namin at makamtan at maayos po namin ang bagay na naayos po namin na karapatan po namin ng mga tribo Remontado Dumagat dito po sa NCR Rizal. Salamat po and God bless po sa lahat!